Hinamak na manugang. Kabanata 681. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Shenglan. Spiritual sense. External body. Alam din ni Alex ang Feng Shui metaphysics. Marami na siyang nakipagkaibigan sa Feng Shui mystic art great masters, at medyo naunawaan niya ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na malalaman din ng kanyang pamangkin ang tungkol sa Feng Shui metaphysics, at magiging ganoon kalakas ito. Saglit na nag-alinlangan si Wu, ngunit nagpaliwanag pa rin siya, Miss Dixon, sa totoo lang, sa amin, karamihan sa mga bagay na ito ay hindi tinatawag na Feng Shui at metaphysics, kundi cultivation. Natatakot ako na mas mataas pa ang lakas ni Third Young Master, kaysa sa naisip ko. Ganun ba? Nagpakita si Dixon Shenglan ng nagulat na ekspresyon at hindi maiwasang lumingon kay Alex Dixon. Ito ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Napanood niya si Alex Dixon na lumaki, ngunit hindi niya alam na nagsasanay siya ng mahika at napakalakas. Tila lihim na naglilinang si Alex Dixon para paghandaan ang paghihiganti ng kanyang mga magulang. Tumingin si Lin Shenglan kay Alex Dixon na nakahiga sa sofa at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Tumangala siya sa langit at tahimik na sinabi sa kanyang puso. Kuya, hipag, naging makapangyarihang tao na si Alex. May kakayahan siyang protektahan ang sarili. Makakaasa kayong lahat sa langit. Habang nakatayo sina Dixon Shenglan at Wu sa sala, kinakabahang naghihintay na magising si Alex Dixon. Ang spiritual sense ni Alex Dixon ay sinipsip na sa isang espasyo. Sa harapan niya, lumitaw ang ganoong eksena. Isang itim na Mercedes-Benz ang humaharurot sa matarik na landas ng bundok sa napakabilis na bilis. Bagamat napaka-curve ng kalsada sa bundok, ang Mercedes-Benz ay talagang nagmamaneho sa 120 km/h, at ang bilis ay hindi bumababa, dahil sa likod ng kotse, mayroon pa ring 4 o 5 kotse na desperadong humahabol. Nang makita ni Alex Dixon ang eksenang ito, nabigla siya sa kanyang puso. Dahil itong itim na Mercedes-Benz ang sinakyan ng kanyang mga magulang. Higit pa rito, kitang-kita niya na ang nakaupo sa Mercedes-Benz ay ang kanyang mga magulang. Tatay, nanay. Namatay ang kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon. Nakita muli ni Alex Dixon ang pamilyar na mukha ng kanyang mga magulang. Hindi niya napigil ang mapaiyak sa tuwa. Naging basa na rin ang kanyang mga mata. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Agad niyang gustong sumugod at magsabi ng ilang salita sa kanyang mga magulang. Ngunit nang malapit nang sumugod si Alex Dixon, napagtanto niya na siya ay mas katulad ng isang bystander. At lahat ng nakadisplay sa kanyang harapan ay parang eksena sa pelikula. Ang nakita niya ngayon ay ilang fragment lamang ng mga imahe na naiwan sa jade pendant. Napabuntong hininga si Alex Dixon at bahagyang naikuyom ang mga kamao. Nakita na niya itong pamilyar na double fish jade pendant na nakasabit sa kotse. Nakatali rin ito ng mga pulang tassel, tulad ng isang ordinaryong pistalisman na nakasabit sa kotse. Habang lumilipad ang sasakyan, umindayog ang jade pendant pabalik-balik. Nabigla siya. Hindi pa niya nakita ang jade pendant na ito. Hindi kaya ang jade pendant na ito ay pag-aari ng kanyang mga magulang. Pero bakit hindi niya ito nakita noon? Sa walang kabuluhan, minsan niyang naisip na ang jade pendant na ito ay pagmamay-ari ng kanyang kaaway at gusto niyang matunten ang pumatay sa pamamagitan nito. Napakabilis ng takbo ng Mercedes-Benz, at napakabilis, iniwan ito ang humahabol na sasakyan sa malayo. Si Alex Dixon, na nakatingin sa eksena mula sa labas, ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagdilim ang buong kalangitan. Nagtipon ng maitim na ulap, at dumagundong ang kulog. Talagang bumaba ang mga kidlat mula sa langit at tumama patungo sa rumaragasang Mercedes-Benz. Agad na napabuntong hininga si Alex Dixon at isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang puso. Ito ang Heaven Thunder. Mayroon talagang isang taong may kaparehong cultivation sa kanya na maaari ding gumamit ng Thunder Order. Sunod-sunod na bumagsak ang ilang matengkad na kidlat, na nabasag ang mga bato sa bundok. Maging ang kalsada ay nahati. Ang Mercedes-Benz ay nag-charge sa kaliwa't kanan sa gitna ng kidlat, na patuloy na umiiwas. Sobrang nakakakilig ang eksena. Bigla na lang,
Isang napakalaking Heaven Thunder ang bumagsak ng diretso, tumama sa katawan ng Mercedes-Benz. Tatay. Naglabas din ng galit na galit si Alex Dixon. Ngunit sa sandaling ito, ang double fish jade pendant na nakasabit sa kotse ay biglang kumislap na may malakas na ilaw. Nakagawa talaga ito ng layer ng spirit energy barrier sa paligid ng kotse at talagang hinaranggan ang Heaven Thunder. Bitip. Pinalitan ng double fish jade pendant ang kotse at nagtiis ng makalangit na kidlat. Ang pinagsamang jade pendant ay nahati din sa dalawang kalahati at nahulog sa kotse, na nahahati sa dalawang hugis ng isda. Nang makita ito, mas nabigla si Alex Dixon. Hindi kaya ang double fish jade pendant na ito ang pamprotektang anting-anting ni Ama? Ang aking mga magulang ay mga ordinaryong tao lang. Paano nila nakilala ang isang napakalakas na magsasaka? Sa sandaling ito, ang mga ulap sa kalangitan ay biglang nagsimulang umikot sa napakabilis na bilis. Ang paikot-ikot na makapal na ulap ay nagsanib at nabuo ang isang malaking itim na hugis ng palad. Bumaba ito mula sa langit at humakbang patungo sa mabilis na sasakyan. Naikuyom ni Alex Dixon ang kanyang mga kamao, at lumakas ang kanyang emosyon. Upang direktang mag-transform sa isang tao, ang cultivation ng kalaban ay hindi lamang sa Golden Core Realm. Ano ang ginawa ng kanyang mga magulang upang magkaroon ng isang nakakatakot na kaaway? Ang walang katulad na malaking itim na kamay ay direktang humawak mula sa langit, idiniin ang sasakyan. Agad na nagpreno at umiwas ang itim na sasakyan ngunit dahil sa sobrang bilis ng sasakyan ay bumangga talaga ito sa pader ng bundok. Boom! Sa isang napakalaking tunog ng pagsabog, ang kotse na bumagsak sa pader ng bundok ay agad nagumulong 3 o 4 na beses sa lupa. Sa wakas, 4 na beses itong pumihit patungo sa langit at bumagsak sa lupa. Ang sasakyan ay nagbuga ng nagngangalit na apoy at putok ng itim na usok. Tatay, nanay. Namumula ang mga mata ni Alex Dixon habang pinagmamasdan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kung kaya niya, agad siyang susugod ng walang pag-aalinlangan at lalaban hanggang kamatayan sa kalaban na gumamit ng itim na kamay para iligtas ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang nakita niya ngayon ay ang natitirang imahe ng double fish jade pendant. Wala man lang siyang magawa. Gumulong sa gilid ang sasakyan, umuusok ang makapal na usok. Walang gumagalaw ang mga tao sa sasakyan. Tulad ng para sa 2 piraso ng double fish jade pendant, nahulog din sila sa kotse matapos maubos ang kanilang espiritual na enerhiya upang protektahan ang kanilang may-ari. Gulong-gulo ang isip ni Alex Dixon habang namumula ang kanyang mga mata. Nakita niya talaga ng sarili niyang mga mata ang eksena ng aksidente ng kanyang mga magulang. Gustuhin man niyang iligtas ang kanyang mga magulang ay wala siyang magawa. Ang eksenang ito ay hinding-hindi niya makakalimutan. Hindi niya alam kung ano ang nakatagpo ng kanyang mga magulang sa nakaraan, para talagang pukawin ang napakalakas na kaaway. Tahimik na nanunood si Alex Dixon, kinuyam ang kanyang mga kamao, at tahimik na sumumpa sa kanyang puso. Gaano man kalakas ang kalaban, kahit na ito ay isang nascent soul level na kaaway na ang lakas ay malapit sa isang Diyos, tiyak na personal niyang papatayin ang mga ito para ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, ang spiritual sense ni Alex Dixon ay biglang nakaramdam ng bakas ng panganib. Bigla siyang sumimangot at inangat ang ulo nang makita ang malaking kamay sa langit na pumihit at humawak sa kanya. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Siya ay natuklasan. Paano kaya ito? Ang double fish jade pendant ay isang magic weapon. Isa lamang itong high-grade magic weapon, at naitala nito ang mga kaugnay na eksena. Bukod dito, malamang na ang kalaban nito ay natatakot na matuklasan ng iba ang natitirang mga eksena mula sa mahiwagang sandata, at sadyang nag-set up ng isang malakas na porma sayon para isil ito. Gayunpaman, sa natitirang eksenang ito, ang kalaban ay talagang nag-iwan ng bakas ng spiritual sense, at iningatan pa ito hanggang ngayon. Si Alex Dixon ay walang oras para mag-isip ng husto. Nagdilim ang langit sa itaas ng kanyang ulo, at isang malaking itim na anino ang tumakip sa kanyang ulo. Nagbago ang ekspresyon niya. Ang huminto sa eksenang ito ay ang kanyang spiritual sense. Kapag ang spiritual sense ay nawasak ng spiritual sense ng kalaban, ang kanyang spiritual sense ay hindi na makakabalik sa kanyang katawan.
Ito ay katumbas ng kanyang sariling katawan na namamatay. Kabanata 682. Agad siyang sumigaw. Sword Soul. Nang ang malaking itim na kamay na kalahati ng basketball court ay malapit nang idiin sa ulo ni Alex Dixon at durugan ang kanyang spiritual sense. Biglaan. Isang maningning na ginintoang liwanag ang biglang sumambulat mula sa ilalim ng itim na kamay. Boom! Kasunod ng isang pagsabog ng nakasisilaw na ginintoang liwanag, isang hindi mapapantayang malaking ginintoang espada ang pinutol sa kalahati ang itim na kamay sa isang iglap. Ang malaking itim na kamay ay agad na nahati, mabilis na naging itim na usok, at pagkatapos ay nawala sa hangin. Sa gitna ng nakasisilaw na ginintoang liwanag, tahimik na nakatayo si Alex Dixon, nakatingin sa langit habang nasa likod ang kanyang mga kamay, duguan ang mga mata. Ang bakas ng spiritual sense na naiwan sa jade pendant ay sinira na niya. Ito ay isang bakas ng spiritual sense na ang kabilang partido ay humiwalay sa kanyang katawan. Iniwan niya ito sa jade pendant para isil ito, at sinubukan din niyang sirain ang cultivator spiritual sense na na-unsealed. Sa kanyang cultivation base, hanggat siya ay nasa golden core stage, mapapapatay siya ni cultivator sa magic formation. Gayunpaman, hindi niya akalain na kahit na ang cultivation base ni Alex Dixon ay nasa golden core stage, ang sword soul sa kanyang katawan ay ang natal magic weapon na ginamit ng isang nascent soul realm cultivator. Higit pa rito, sa pagdaragdag ng Spirit Gathering Jade, makakapaglabas ito ng napakalakas na puwersa at mapatay ang natitirang bahagi ng spiritual sense. Matapos maputol ang itim na kamay sa kalahati ng espada ni Alex Dixon, nagsimulang gumuho at bumagsak ang buong kalangitan. Tumingin si Alex Dixon sa langit at nagngangalit ang mga ngipin habang sumisigaw. Kahit sino ka man, nasaan ka man, hanggat nabubuhay ako, personal kong kukunin ang iyong buhay bilang sakripisyo sa mga kaluluwa ng aking mga magulang sa langit. Ang nakapalibot na tanawin ay nagsimulang masira sa mga fragment, unti-unting nagiging transparent at nawawala. Ito ang sword soul na kakagamit lang niya ng spiritual sense para palabasin, na nagdulot ng dalawang malaking pagbabago-bago ng spirit energy, na sinisira ang recorded scene sa loob ng jade pendant. Unti-unting nawala ang lahat ng nasa paligid niya. Dahil pinatawag ni Alex Dixon ang sword soul, nakakonsumo siya ng kaunting spirit energy. Nagdilim ang paningin niya, at nawalan din siya ng malay. Tuldok. Alex, gising na. Isang pamilyar na gulat na sigaw ang pumasok sa tainga ni Alex Dixon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga na siya ngayon sa Simmons ng hotel na may kumot sa katawan. Tumingon si Alex Dixon at nakita ang nag-aalalang mukha ni Mrs. Jane Lewis. Saglit na natigilan si Alex Dixon bago siya tumalikod at umupo. Hindi ba siya nasa hotel suite ni Little Tita? Bakit nandito na naman ang asawa niya? Nang makitang nagising si Alex Dixon, agad na nakahinga ng maluwag si Jane Lewis. Namumula ang mga mata niya habang sinasabi, ano ba talaga ang nangyari? I was worried to death. Walang oras na sumagot si Alex Dixon. Agad niyang tinanong, bakit ka nandito? Si tita mo ang nagsabi sa akin. Nang mabalitaan kung may nangyari sa iyo, agad akong sumugod. Nagulat pa si Alex Dixon, tita ko. Tama. Tumango si Jane Lewis at sinabi sa paus na boses, I'm calling you. It's your little tiyahin who answered the call. Your little tiyahin said that she came to Jinling to settle some matters. When you went to sa hotel na bibisitahin niya, bigla siyang nahimite at agad akong sumugod. Sa oras na ito, mula sa sala sa labas ng silid, maririnig ang boses ng kanyang biyenang si Helena. Miss Dixon, huwag kang mag-hire ng doktor na masyadong mahal. Saan kaya nakuha ng pamilya ko itong pera para ipagamot si Alex? Kadalasan ay napakalusog niya at sa tingin ko ay nagkunwari siyang nahimite. Narinig ang malamig na boses ni Lin Shenglan. Helena, si Jane Lewis lang ang pinapanta ko. Hindi kita pinapanta. Bakit ka pumunta? Saglit na natigilan si Helena at nakangising sabi, ako. Tumingin lang ako at inalagaan ko ang aking manugang. Tama. Anong uri ng negosyo ang ginagawa ng iyong Dixon family? Sa tingin ko mayaman ka rin, hindi ba? Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Alex Dixon ang kanyang galit.
Itinaas niya ang kumot at naglakad palabas ng kwarto. Helena, walang kinalaman sa'yo ang mana ng mga magulang ko. Kung magsasalita ka pa, itatapon na kita ngayon din. Sa sala, nag-cross arms si Lin Shenglan at umupo sa sofa. Napatingin siya kay Helena na naiinip na nakatayo sa kanyang harapan. Nang makita niya si Alex Dixon na lumabas ng kwarto, may kislap na tuwa. Tumayo siya at sinabing, Alex, okay ka lang. I'm fine. Tumango si Alex Dixon sa tiyahin at nilingon si Helena ng malamig na tingin. Ang matandang hag na ito ay hindi sumunod sa kanya dahil siya ay nagmamalasakit sa kanyang sariling buhay o kamatayan, ngunit dahil gusto niyang makakuha ng isa pang halaga ng pera mula sa kanyang tiyahin. Kaya niyang tiisin ang mga karaniwang pambabatikos ni Helena, ngunit kung gustong samantalahin ng matandang hag na ito ang kanyang mga magulang, maaari niya itong itapon sa bintana ngayon din. Nakita ni Helena ang malamig na mukha ni Alex Dixon, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng layuning pumatay. Agad siyang sumuko at mabilis na sinabing, ano ang pinag-aalala mo? Ilang taon ka nang nag-freeload sa aming Lewis family. Magkano ang nagastos ko sa'yo? Ako ang iyong ina, ngunit hindi ko alam kung ano, ang pamilya mo, kaya hindi ko matanong. Malamig na sabi ni Alex Dixon, una sa lahat, walang kinalaman sa iyo ang ginagawa ng pamilya ko. Pangalawa, kung banggitin mo pa ang mga magulang ko, hindi ako magiging magalang sa iyo ngayon. Ikaw, galit ka pa rin sa akin. Sa sobrang galit ni Helena ay tumalon siya. Karaniwan, kahit na makipag-usap pabalik sa kanya si Alex Dixon, hindi siya magiging matigas gaya ngayon. Nang makita niyang sumunod si Jane Lewis sa likuran ay agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at lumapit sa kanya. Jane, tingnan mo si Alex Dixon. Itong ingrate, tumakbo ako para alagaan ang katawan niya. Gusto niya talaga akong mabastos. Iha, uwi na tayo. Huwag mo na siyang pakialaman. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napaatras si Jane Lewis at nakakunot ang noo niyang sinabi, Nay, huwag ka nang pumunta dito at makisali ka. Bumalik ka muna. Si Alex at ang Dixon family sa Yan Capital ay malayong kamag-anak lang, yung tipong pwede hindi ka dapat mag-isip tungkol sa pagkuha ng higit pang mga benepisyo, hindi ko banggitin na hindi ko hahayaang bumalik si Alex. Malabo niyang alam ang ilan sa background ni Alex Dixon. Naisip niya na maayos ang kalagayan ng kanyang pamilya sa underworld. Ito ang labis na ikinabahala ni Jane Lewis. Higit pa rito, sa huling pagkakataong minamaliit ni Dixon Rong ang mahinhina mukha at mapang utos ni Alex Dixon, ang mapagmataas na ugali na ito ay naging sanhi ng labis na pagkasuklam kay Jane Lewis. Dahil mababa ang tingin ng pamilya Dixon kay Alex Dixon, bakit niya hahayaan ang kanyang asawa na bumalik at ibaba ang sarili? Kahit na maraming pera ang pamilya Dixon, hinding-hindi siya hihingi ng kahit isang sentimo. Mas gugustuhin niyang palakihin si Alex Dixon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kaysa hayaan itong bumalik sa pamilya Dixon upang magdusa sa kanyang galit. Nakita ni Helena na ayaw tumabi sa kanya ng kanyang anak at galit na galit din ito. Hindi na rin siya nagpanggap na umiiyak. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa palagay ko ay nagpapanggap siya na may sakit at tumakbo rito upang makita ang kanyang maliit na tiyahin. Baka kinuha niya ang pera sa aming likuran. Sa oras na ito, tumayo si Dixon Shenglan mula sa sofa at itinaas ang kanyang baba para sumangot ng malamig. Lumapit ka at tignan mo si Helena. Kapag nagsalita pa siya, sasampalin mo siya hanggang sa mamaaga ang bibig niya. Hindi ako naniniwala na hindi nito mahaharangan ang bibig niya. Nagulat si Helena at mabilis na tumakbo palabas ng pinto. Anak, may gagawin pa ako, aalis muna ako. Hindi siya natatakot sa kanyang manugang na si Alex Dixon. Maaari niya itong pag-alitan kahit kailan niya gusto, ngunit sa harap ni Dixon Shenglan, para siyang daga na nakakakita ng pusa. Nang makitang tumakbo palabas ng hotel room ang kanyang ina, nabalisa at nahihiya si Jane Lewis. Nakaramdam siya ng hiya at hiya. Nagpumilit na lumapit si Helena at pinahiya pa ang sarili sa harap ng munting tiyahin ng asawa, dahilan para mapahiya siya. Alam niya sa kanyang puso na palagi siyang minamaliit ni Dixon Shenglan. Ngayong naging ganito na ang kanyang ina, natakot siya na baka lalo siyang hindi masiyahan sa kanya. Namumula ang mga mata ni Jane Lewis habang bumulong kay Dixon Shenglan, Dixon.
Madam Dixon, kanina lang nagbubuga ng kalokohan ang nanay ko. Humihingi ako ng tawad sa kanya sa ngalan mo. Sinulyapan siya ni Lin Shenglan at umiling, kalimutan mo na ito. Pagkasabi noon ay tila may naisip siya at sinabing, sa hinaharap, maaari mo akong tawaging little tita kasama si Alex. Ilang taon na kayong kasal. Kapag may oras kayo, humanap ng oras para bumalik sa Dixon family para tingnan. Kabanata 683. Ano? Napaangat ng ulo si Jane Lewes sa gulat at halos hindi makapaniwala. Hindi ito inamin ni Lin Shenglan. Sa tuwing makakasalubong niya ito, tinitingnan niya ito ng masama at hinihiling pa na hiwalayan niya si Alex. But now, she actually wanted him to call her little aunt. Hindi ba ibig sabihin noon ay inamin na niya na siya ang asawa ng Dixon family? Si Jane Lewes ay walang katulad na nasa sabik. She actually standing there blankly, hindi alam kung ano ang sasabihin. Lumakad si Alex Dixon at ngumiti sa kanya, still not calling me little tita. Noon lang bumalik sa katinoan si Jane Lewes. Pinipigilan ang kanyang nasa sabik na kalooban, mahina niyang tinawag, little tia. Mahirap pa ring pigilan ang kanyang kalooban. Noong nakaraan, hindi sinabi ni Alex Dixon sa kanya ang tungkol sa kanyang background. Ngayon sa salitang little tita, nangangahulugan ito na opisyal na siyang tinanggap ng pamilya Dixon at opisyal na ikinasal. Munting tiya, salamat. Si Alex Dixon ay nagkaroon ng masalimuot na pakiramdam nang magsimula siyang magpasalamat kay Dixon Shenglan. Mula sa simula nang hindi nagustuhan ni Little Tita ang pamilya Lewes at determinadong gusto siyang hiwalayan, hanggang sa ngayon ay tinanggap si Jane Lewes, lahat ito ay para sa kanyang sariling kaligayahan. Gayunpaman, bagamat tinanggap na ni Dixon Shenglan ang kanyang asawa ngayon, hindi ito ang magandang panahon para ibalik siya sa pamilya Dixon. Ang mga kaaway ng kanyang mga magulang ay hindi pa nahahanap. Ang pagbabalik ng kanyang asawa sa pamilya Dixon sa panahong ito ay upang ilantad ang kanyang asawa sa ilalim ng mga mata ng kanyang mga kaaway. Higit pa rito, ang kanyang pinsan, si Dixon Rong, ay may masamang puso at ang kanyang asawa ay napakabait. Kung ibabalik niya ang kanyang asawa sa pamilya Dixon, natatakot siya na lalo itong hindi pabor sa kanyang asawa. Higit pa rito, ang sitwasyon ng matandang master ni Dixon ay mas mahirap kaysa sa kanyang tiyahin. Ang mga iniisip ni Lolo ay konserbatibo, at siya ay nasa mabuting pakikitungo sa Su family. Natatakot siya na mas gusto niyang pakasalan si Su Chingcheng. Ngayong nagkaroon ng problema sa mental state ni Dixon Old Master, at nagpapagaling na siya sa ibang bansa, mas hindi nararapat na dalhin niya ang kanyang asawa upang makita siya. Pinalaki ni Lin Shenglan si Alex Dixon at tinanong, Alex, bigla kang nahimiti ngayon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sabi ni Alex Dixon. Mabuti naman. Tumango si Dixon Shenglan at sinabing, ibibigay ko muna sa iyo ang 2 jade pendant na ito. Ipagpapatuloy ko ang pag-iimbestiga sa pinanggalingan nito. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling mahanap ko ito. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, hindi niya hiniling na lumabas si Jane Lewes. Naisip niya na siya bilang isang miyembro ng Dixon family. Gayunpaman, naririnig din ni Jane Lewes ang pag-uusap ng dalawa. May kinalaman ito sa mga usapin sa pamilya ng pamilya Dixon, kaya mataktika niyang iniiwasan ito. Hobby, little tita, lalabas ako at titignan ko ang sitwasyon ng nanay ko. Dahan-dahan naman kayong mag-chat. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naglakad na siya patungo sa pinto. Nakita niya si Jane Lewes na lumabas ng pinto. Umiti si Dixon Shenglan at sinabing, Alex, mas matino ang asawa mo kaysa sa inaakala ko. No wonder sobrang protective ka sa kanya. Umiti din si Alex Dixon at sinabing, Little tita, I will take it that you are praising my wife. Umiling si Lin Shenglan at bamantong hininga, sa totoo lang, hindi rin masama ang babaeng iyon mula sa pamilyang Su. Napakatapat niya sa iyo. Nang marinig niyang binanggit muli ni Dixon Shenglan si Su Chingcheng, mabilis na iniba ni Alex Dixon ang paksa at sinabing, munting tiya, sa totoo lang ang 2 jade pendant na ito ay tila sa iyong mga magulang. Ano? Bakit hindi ko sila nakita kanina? Kumunot ang noo ni Lin Shenglan. Naisip niya na ang jade pendant ay isang bagay na naiwan ng kanyang kaaway at patuloy na naghahanap ng mga pahiwatig.
Kumunot ang noo niya at sinabing, mukhang mali ang direksyon ko. Mas mahihirapan pang humanap ng clue tungkol sa car accident ngayon ni Kuya. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at sinabing, munting tita, ang jade pendant na ito ay dapat na isang dakilang master na nagbigay ng protective magic treasure sa aking mga magulang. Alam mo ba kung sinong dakilang master ang kilala ng aking mga magulang? Ito. Nagsalubong ang magagandang kilay ni Dixon Shenglan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, nag-aral ako sa ibang bansa sa loob ng maraming taon at wala akong masyadong alam tungkol dito. Sisiyasatin ko ang bagay na ito pagkatapos kong bumalik sa Yan Capital. Ipapaalam ko sa iyo kapag nalaman ko ito. Oo. Tumango si Alex Dixon at sumilay ang malamig na tingin sa kanyang mukha. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing prioridad ay hindi lamang imbestigahan ang pinagmulan ng Jade Pendant, kundi pati na rin ang pagtaas ng kanyang cultivation base sa lalong madaling panahon. Ang kaaway ng kanyang mga magulang ay talagang isang malakas na tao. Kung hindi siya lalakas, hindi lang niya magagawang ipaghiganti ang kanyang mga magulang, ngunit kung matagpuan siya ng kaaway, maaari pa siyang kumilos sa dilim. Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Alex Dixon, nag-aalinlangan na nagtanong si Dixon Shenglan, wala ka bang problema ngayon lang? At sinabi sa akin ni Wu na ang jade pendant na ito ay isang magic weapon. Sinabi niya na ngayon ka lang nahimite dahil umalis ang spiritual sense sa iyong katawan. Nakita ni Alex Dixon na hindi niya ito maitago sa kanyang maliit na tiyahin, kaya totoo niyang sinabi, oo, hindi ako nahulog dito ngayon lang. Ang magic formation iyon ang pinasok ng spiritual sense sa jade pendant. Nakita ko iyon. Ang jade pendant ay pag-aari ng aking mga magulang. You actually know magic. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito dati? Nagulat si Dixon Shenglan. Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, mahabang kwento. Sa hinaharap, sasabihin ko sa iyo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Little tita, kailangan pang ilihim ang usapin ng jade pendant. Huwag mong sabihin sa iba. Bumantong hininga si Lin Shenglan at sinabing, alam ko. Sa madaling salita, mabuti na may alam kang mahika. Maituturing kang may kakayahang protektahan ang iyong sarili. Tumango si Alex Dixon. Ang maliit na tiya ay isang ordinaryong tao, may ilang mga bagay na mas mababa ang mas mahusay. Kung tungkol sa eksenang nakita niya sa jade pendant kanina, hindi binalak ni Alex Dixon na sabihin kay Little Tita, para maiwasan ang pagguhit ng nakamamatay na sakuna sa kanya. Matapos ibigay ni Dixon Shenglan ang jade pendant kay Alex Dixon, bumalik siya kaagad sa Yan Capital mula sa eroplano. Bago siya umalis, naglabas pa siya ng isang bank card na 5 milyon at ibinigay kay Alex Dixon, na nagsasabing ito ay isang pulang pakete para sa pagpupulong ni Jane Lewis. Kinuha ni Alex Dixon ang card at nakaramdam ng emosyon. Ang kanyang mga magulang ay namatay na, at ngayon ang tanging pamilya sa Yan Capital na nagmamalasakit sa kanya ay ang kanyang pamilya. Tita lang. Kailangan niyang maging mas malakas. Bukod sa pagprotekta sa kanyang asawa, nais din niyang protektahan ang kanyang pamilya. Tuldok. Pagkalabas ng hotel, bumalik si Alex Dixon sa villa. Gabi na noon. Kakalakad pa lang niya papunta sa pinto nang makatanggap siya ng tawag mula kay Wu Jiting. Magalang na sinabi ni Wu Jiting, Boss Dixon, nagdala ako ng 10 piraso ng magandang jade mula sa Mian Realm. Lahat sila ay mina mula sa 3 jade mine sa Mian State. Bukod dito, maraming kayamanan sa bodega ng Ba family. Sila ay pansamantalang na nakaimbak sa bodega ng Angshan clan, maaari mong gamitin ang mga ito anumang oras. Itinuro ni Alex Dixon, ipadala ito sa One How Company ngayon. Ang batch ng jade na ito ay nasa tamang panahon, at maaari itong magamit upang tulungan siyang mapabuti ang kanyang paglilinang. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Alex Dixon sa One How Company. Ang jade mine na ipinadala ni Wu Jiting ay natanggap na ng mga security guard. Inutusan sila ni Alex Dixon na dalhin sila sa bubong. Ang bubong ng gusali ng One How Company ay orihinal na ginawang golf course sa bubong ni Wang Lizu. Ito ay natatakpan ng isang berdeng damuhan na gawa ng tao, na may mga reclining chair, payong, bar counter, at iba pang pasilidad. Ang bubong ay orihinal na ginamit ni Wang Lizu bilang isang lugar upang aliwin ang kanyang mga customer.
Gayunpaman, matapos bilhin ni Alex Dixon ang wanhaw at utusan na walang laman ang bubong, hindi siya nang ahas na gamitin ito muli nang walang pahintulot. Dumating si Alex Dixon sa bubong at nakita ang 10 piraso ng jade na nakalagay sa tabi nito. Lahat sila ay isa sa 100 piraso ng jade. May silver safe sa ibabaw ng puting round table. Mayroong malamig na espiritual na enerhiya sa loob ng kahon. Dapat ay ang jade soul sa loob. Kinawayan ni Alex Dixon ang kanyang kamay para umalis ang security guard at binuksan ang safe. Biglang, isang malakas na malamig na espiritual na enerhiya ang nagmula sa kahon, na nagpaginhawa sa kanya. Sa ibabaw ng itim na peles, mayroong isang piraso ng jade soul na tahimik na nakahiga. Ito ay transparent at kristal, at ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy. Inilagay ni Alex Dixon ang jade stone sa isang bilog sa paligid niya. Hinawakan niya ang jade soul at naglakad papunta sa gitna nito, umupo, at nagsimulang mag-concentrate sa pag-ikot ng mindlo para linangin. Kumalat ang mga butil ng espiritual na enerhiya mula sa mga batong jade sa paligid niya, at nasisipsip sa kanyang katawan. Ang jade soul ay naglalaman ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya, at ito rin ay pumasok sa katawan ni Alex Dixon. Naka-cross-legged si Alex Dixon sa berdeng damuhan na gawa ng tao. Ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng maulap na ulap ng espiritual na enerhiya, na ginagawang imposibleng makita ang kanyang anyo ng tao. Sa sandaling ito, ang bawat buto at daluyan ng dugo sa kanyang katawan ay naging transparent, na puno ng espiritual na enerhiya. Isang bakas ng espiritual na enerhiya ang natipon sa kanyang dantian na parang lumalangoy na dragon, na umiikot sa maliit na golden core. Ang golden core na kasing laki ng bean ay dahan-daang umiikot sa espiritual na enerhiya, sumisipsip ng mga tipak ng espiritual na enerhiya. Sa noo ni Alex Dixon, tumulo ang manipis na pawis. Malaking halaga ng espiritong enerhiya ang natipon sa kanyang katawan, at pilit niyang sinusubukang makapasok sa gitnang yugto ng golden core. Habang siya ay naglilinang, mas kritikal para sa kanya na dagdagan ang kanyang base sa paglilinang. Kung hindi siya makalusot, ang kanyang katawan ay hindi makaka-absorb ng napakaraming espiritual na enerhiya, at siya ay sasabog at mamamatay. Kabanata 684. Habang si Alex Dixon ay nakatuon sa kanyang tagumpay, ang puting fog na nakapalibot sa kanyang katawan ay naging isang maputlang kulay ginto. Pinalibutan siya ng hamog na parabang may sariling buhay ito, umiikot sa paligid niya. At ang tagumpay ni Alex Dixon ay umabot na sa pinakakritikal na sandali. Ang golden core sa kanyang dantian ay parang dragon na humihigop ng tubig, baliw na sumisipsip ng espiritong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Alex Dixon ay agad na sinipsip sa golden core. Namutla ang kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay pinagpawisan ng malamig. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Ang lahat ng espiritong enerhiya sa kanyang katawan ay agad na hinigop, at ang golden core ay patuloy na sumisipsip, sumisipsip. Ang bawat ugat sa katawan ni Alex Dixon ay gumuho sa limitasyon. Ang tinatawag na pambihirang tagumpay sa paglilinang ay hindi ang lahat ng naglilinang sa isang tiyak na kaharian ay natural na umaasenso sa isang mas mataas na antas, ngunit ang prinsipyo ng pambihirang tagumpay ay katulad ng ebolusyon ng universo. Upang ang katawan ng tao ay makalusot sa isang mas mataas na antas, dapat itong malampasan ang sarili nito. Tulad ng pagbuo ng mga bituin sa universo, sa simula pa lang, ito ay isang masa ng molecular na ulap. Ang nebula ay sumisipsip ng lahat ng enerhiya ng walang katapusan. Sa wakas, sumipsip ito ng sapat na enerhiya. Ang makapal na punong rehiyon sa molecular na ulap ay gumuho, na bumubuo ng isang bagong bituin. Nabuo din ang universo mula sa pagsabog ng oddity. Ayon sa teorya ng TCM, ang 5 elemento ng yin at yang ay mahalaga. Noong sinaunang panahon, naisip din ng TCM na ang universo ay nabuo sa pamamagitan ng pagsabog ng oddity. Ang katawan ng tao ay isang maliit na universo na may 4 na trilyon hanggang 6 na trilyong selula. Ang mga cell na ito ay katumbas ng mga bituin sa universo. At ang universo ng katawan ng tao at ang universo ng langit at lupa ay magkakaugnay din.
Ang tinatawag na Heaven-Man Unity ay ang paglilinang ng universo ng katawan ng tao sa sukdulan, na sumasalamin sa universo ng langit at lupa, na bumubuo ng Heaven-Man Unity. Para sa mga powerhouse na maaaring makamit ang Heaven-Man Unity, mula noong sinaunang panahon, sila ang pinakamalakas na powerhouse sa soul formation stage at mas mataas. Mula sa paglikha ng langit at lupa, napakakaunti na. Sa sandaling ito, ang spiritual sense ni Alex Dixon ay muling lumutang sa ethereal na universo, nakatitig sa bilyon-bilyong bituin sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang harapan, dahan-daang umiikot ang isang gintong globo, sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang bola ay sumabog na may nakakasilaw na liwanag, na tumagos sa paningin ni Alex Dixon at naging imposible para sa kanya na imulat ang kanyang mga mata. Lahat ng bagay sa paligid niya ay umuurong pabalik sa anyo ng daloy ng panahon. Ang mga light years ng universo ay patuloy na nagbabago. Matatag siyang nakatayo sa ilog ng panahon. Tuldok, pagkaraan ng mahabang panahon. Si Alex Dixon, na naka-cross-legged sa Magic Formation, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa wakas, matagumpay akong nakalusot. Tumayo si Alex Dixon at tumangala sa kalangitan ng gabi ng lungsod sa di kalayuan. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa oras na ito, isa na siyang middle stage na Golden Core expert. Ang lakas na naipon sa loob ng kanyang katawan ay muling nadagdagan. Naabsorb na ang enerhiya ng Jade Magic Formations na nakalagay sa paligid niya. Ang kinang ng Jade ay nawala na, naging kulay abu-puting kulay, naging isang walang kwentang Jade. Ang Jade Soul sa kanyang kamay na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay nabasag din, naging isang tumpok ng kulay abong pulbos na bato. Si Alex Dixon ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga at kinuha ang Espiritu Jade sa kanyang mga bisig. Naabsorb na ng Spirit Gathering Jade ang higit sa kalahati ng espiritual na enerhiyang nakaimbak dito noong katatapos lang niyang pumasok. Malapit na yon. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Alex Dixon. Ang pagpasok sa isang mas mataas na antas ng paglilinang ay isang mapanganib na bagay sa simula. Kung mas malakas ang magsasaka, mas mapanganib ang buhay at kamatayang kapahamakan. Ang pambihirang tagumpay ng Golden Core ay nakuha na ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Bukod dito, naabsorb din ito ang espiritual na enerhiya ng nakapalibot na Magic Formation. Kahit na ang manipis na espiritual na enerhiya na nilalaman sa loob ng 10 milyang radius ng gusali ay pinisil na malinis. Kung hindi dahil sa magic treasure ng Spirit Gathering Jade, natakot siyang baka mabaigo ang kanyang tagumpay ngayon. Kung hindi dahil sa Spirit Gathering Jade, siya ay malubhang nasugatan, at kung ito ay seryoso, siya ay binawian ng buhay sa mismong lugar. Naglakad si Alex Dixon sa gilid ng rooftop at tinitigan ang lungsod sa malayo habang nasa likod ang mga kamay. Sumigaw siya ng malakas, "Espada, halika!" Agad namang tumugon ang kaluluwa ng espada sa kanyang katawan at lumutang sa kanyang harapan. Tumangala si Alex Dixon at nakita niya ang isang malaking ginintuang espada na lumulutang sa hangin sa kanyang harapan, na parabang nahati nito ang langit at lupa gamit ang isang espada. Noong siya ay nasa mga unang yugto ng Golden Core, maaari lamang siyang magpatawag ng isang maliit na espada kahit na sa lahat ng kanyang espiritong enerhiya. Ngayong na-upgrade na ang kanyang Sword Soul, maaari na siyang magpatawag ng malaking espada. Sa isang hiwa ng espada, madali niyang nahahati ang isang bundok. Iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at hinayla ito pabalik sa ere. Ang malaking gintong espada ay agad na naging sinag ng gininto ang liwanag at bumalik sa kanyang katawan. Ipinikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at inalala ang sitwasyon ng kanyang tagumpay sa spiritual sense. Ngayon lang, nang pumasok ang kanyang spiritual sense sa enerhiya ng universo, nakadetect talaga ito ng isang espesyal na bituin sa mga bilyon-bilyong bituin. Azure Sky Realm. Kahit na ang pakiramdam na ito ay lumiwanag lamang sa isang iglap, nakakuha lamang siya ng isang espiritual na enerhiya na katulad ng sa kanyang amo. Kung ito man ay ang Azure Sky Realm o hindi, maaari lamang hulaan ni Alex Dixon. Ngunit hinanap na niya ang lahat ng impormasyon sa mundong ito.
Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang ganoong sitwasyon sa Earth. Ayon sa nakita niya sa universo ngayon, maaaring wala sa Earth ang Azure Sky Realm, ngunit tumuro sa ibang espasyo. Tulad ng para sa isa pang espasyo, ito ay talagang napakadaling ipaliwanag. Sa sinaunang Tsina, mayroong kasabihan ng aakyat sa immortalidad. Lahat ng mortal ay naghahangad na maging immortal, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pananaw ni Cultivator, ang mga ascenders and immortals na ito ay nilinang lamang sa isang tiyak na antas. Ang espiritual na enerhiya sa Earth ay hindi na maaaring pahintulutan silang makalusot, kaya pumunta sila sa isa pang mas malakas na espasyo upang hanapin ang landas ng malakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Kung ang Azure Sky Realm ay isa pang mas malakas na espasyo, at ang kailangan niyang harapin ay grupo rin ng mas malalakas na kalaban. Siya ay kasalukuyang nasa gitnang yugto ng Golden Core, at maaaring ituring na isa sa mga nangungunang eksperto sa Flame Summer Realm. Gayunpaman, kung ito ay anumang iba pang spatial zone, malamang na nasa lower middle stage lang siya. Sa katunayan, ang kanyang sariling lakas ay wala sa mata ng kabilang partido. Ang landas ng paglilinang ay walang hanggan, at hindi siya titigil doon, lalo pang umuunlad sa landas ng malakas. Habang iniisip ni Alex Dixon ang Azure Sky Realm, biglang nanginag ang spiritual sense. Agad na lumungkot ang mukha niya. May nakabasag ba sa formation? Ito ang 5 Elements Formation na itinakda niya sa Vilya, ang mga pagbabago sa espiritual na enerhiya mula sa pag-atake. Ang 5 Elements Array ay konektado sa kanyang spiritual sense. Sa sandaling siya ay inatake ng isang malakas na kaaway, magagawa niyang makita ito. You really overestimate yourself. Malamig nang umuso si Alex Dixon. Agad siyang tumalikod at tumakbo pababa patungo sa Vilya. Tuldok. Nang si Alex Dixon ay bumabagsak sa bubong ng gusali ng opisina ng Wanhao, isang grupo ng Blackman ang nakatayo sa bubong ng isang 6 na palapag na residential building sa tapat ng Vilya. Isang babaeng nakaitim ang nakatayo sa harapan ng grupo. Ang kanyang balingkinitang figure ay nababalot ng masikip na itim na suit. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na tela, tanging ang isang pares ng malamig at kumikinang na mga mata. Ang manipis na nababanat na tela ay ganap na ipinakita ang kanyang perpekto at mainit na figure. Tumapak ang isang paa sa balkonahe at malamig na tumangala. Mabangis ang ugali niya. At ang paggalaw ng kanyang pagyakap sa kanyang mga braso ay nag-highlight ng isang pares ng mga kahangahangang headlight, na parang mga alon. Bagamat may mga benepisyong titingnan, wala sa 7 o 8 malalakas na lalaki na nakatayo sa tabi ng babaeng nakaitim ang nang-ahas na itaas ang kanilang mga ulo. Lahat sila ay napayuko, natatakot na sila ay sasalubungin ng kasawian kapag sila ay muling tumingin sa kanya. Isang itim na ulap ang mabilis na dam-aloy. Agad na itinaas ng babaeng nakaitim ang kanyang kamay at inilagay ang itim na fog sa isang bote ng jade sa kanyang kamay. Kabanata 685. Parang naiinip siyang sumimangot at malamig na nagsalita. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kalakas na magic formation sa mansyon ng Dixon family. Hindi man lang makalusot ang my heart-devouring venomous worm, and I've suffered a great loss. Ang malamig na boses ay kasing ganda ng isang piano, ngunit ito ay walang kapantay na malamig, walang bahid ng emosyon. Magalang na sabi ng isang matipunong lalaki sa likuran niya, "Boss, dahil wala si Alex Dixon, pumasok tayo sa mansyon at agawin ang kanyang asawa at biyenan." Napalingon ang babaeng nakaitim at malamig na ngumuso. Sa tingin mo ba walang eksperto sa vilya niya? Kilala mo ba si Lee Yishun? Ang malakas na lalaki ay natigilan saglit, pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya namamalayan. Siya ang kampyon ng 4th Southern Ocean Martial Arts Competition 15 taon na ang nakararaan, Grandmaster Lee Yishun. Habang nagsasalita siya, hindi maiwasan ng mukha niya ang paghanga. Ang iba pang matipunong lalaki ay nagtaas din ng kanilang mga ulo, at ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik. Bukod sa kanya, sino pa ang nang-ahas na tawagan si Lee Yishun? Ang babaeng nakaitim ay nagkurbo ng kanyang mga labi sa isang mapanuksong paraan. Sabi niya, nang lamusong si Lee Yishun sa Southern Ocean at lumahok sa martial arts competition. Napatay niya ang dating vice sect master ng Yin Yang sect sa isang suntok lang.
Ang challenger na sumama sa kanya, kahit na ang pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Guo ay nasugatan. Naaalala ko. Mabilis na sinabi ng strongman in black, hindi ko alam kung makakatagpo ba tayo ng napakalakas na figure sa buhay na ito. Kung maaari nating hilingin sa kanya na bigyan tayo ng ilang gabay sa paglilinang, gagawin natin, walang pinagsisisihan sa buhay na ito. Gusto mo siyang makita. Umisi ang babaeng nakaitim, pagkatapos ay itinuro niya ang mansyon ng Dixon family at sinabing, madali lang iyan. Si Lee Yishun ay nasa mansyon ni Alex Dixon ngayon, at siya ang kanyang bantay. Kung gusto mong mamatay, hindi ako titigil, ikaw. Ano? Ang ilang strongman in black ay sunod-sunod na nagtaas ng ulo, at lahat sila ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Paano ito posible? Paanong ang isang makapangyarihang Grandmaster ay handang bantayan ang pinto ni Alex Dixon? Hindi ito biro, tama. Sino si Alex Dixon? Si Lee Yishun ay isang napakayabang na tao, paano siya magiging mas mababa sa kanya? Narinig ko na nawala si Lee Yishun nang walang dahilan. Nabalitaan ko na siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang cultivation base ay baldado. Siguro kung totoo ito. Ang babaeng nakaitim ay tumalikod, nag-cruise ang kanyang mga braso, at sinabi sa patag na tono, sa tingin mo ba talaga na si Lee Yishun ay magpapasakop sa isang mahina? Maging ang pulang serpiente na nagtanim sa ilalim ng talon sa loob ng mga dekada ay pinutol sa ilang piraso, sa kanya. Paano kung mas malakas ka kaysa sa pulang serpiente? Nagkatinginan ang iilan at tumahimik. Nagpatuloy ang babaeng nakaitim, ang katotohanan na maaari siyang maging bantay ni Alex Dixon ay nangangahulugan na si Alex Dixon ay mas malakas kaysa kay Lee Yishun. Bakit ko pa siya inoobserbahan ng matagal, ngunit hindi siya atakihin? Ang strongman in black, nakakasalita pa lang, ay natigilan saglit, pagkatapos ay nagpahayag siya ng guilty expression at sinabing, ito ay ang aming kapabayaan. Si Alex Dixon ay nakapag-set up ng matataas na tier na magic formation sa aming bahay, ngunit kahit ikaw, na ilang beses nang naglalabas ng gu, ay hindi na natin ito banggitin. Natatakot akong patay na tayo bago pa man tayo makarating sa pasukan ng Villa. Buti naman at naiintindihan mo. Ang babaeng nakaitim na balat ay mas maputi kaysa sa ordinaryong tao, na nagpapakita ng isang uri ng malamig at may sakit na estado. Patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata, at lumingon siya at sinabing, sige, umatras muna tayo. Ngayon lang, sinubukan kong gamitin ang makamandag na uod para makapasok sa villa, ngunit naharang ito ng magic formation. Dapat si Alex Dixon naramdaman na rin natin. Pagkasabi noon ay nagtaas baba siya at malamig na naglakad pababa ng rooftop. Ang ilang makukulay na makamandag na ahas ay tumalon mula sa sulok ng dingding na may hajijak. Mabilis silang lumangoy sa lupa at naabutan siya. Pagkatapos, yumuko sila at gumapang sa isang itim na telang bag na nakatali sa kanyang baywang. Siya ay may slim figure. Nang maglakad siya ng naka-high heels, maganda at kaakit-akit ang kanyang tindig. Gayunpaman, ang matipunong lalaki sa likod niya ay hindi nang ahas na itaas ang kanilang mga ulo. Ibinaba nilang lahat ang kanilang mga ulo upang tumingin sa lupa. Alam ng lahat na ang buong katawan ng babaeng ito ay puno ng mga nakakalason na insekto. Hanggat nagalit sila sa kanya, isang araw pagkagising nila, baka mahawa sila ng mga insekto at mamatay sa paglalagnat sa buong katawan. Nang makaalis ang babaeng nakaitim, may dalawang itim na anino sa likod ng kanyang mga binti. Ang isa sa harap at ang isa sa likod, tumalon sila papunta sa rooftop ng ika-6 na palapag. Ang itim na anino sa harap nila ay si Alex Dixon. Tumingin siya sa paligid na may seryosong mukha at matalas na mata. Ang itim na anino sa likod niya ay si Uncle Lee. Seryoso din ang itsura ni Uncle Lee. Maingat siyang tumingin sa paligid at napabuntong hininga ng ilang segundo bago niya iminulat ang mga mata at magalang na nagsumbong kay Alex Dixon. Boss Dixon, ginamit ko ang spiritual sense para i-scan ang lugar na ito. May mga bakas ng mga nanghihimasok dito. Bahagyang tumango si Alex Dixon at humakbang papunta sa gilid ng rooftop kung saan nakatayo lang ang babaeng nakaitim. Naglabas siya ng 2 fish jade pendants at nag-inject ng tipak ng espiritual na enerhiya sa mga ito. Ang double fish jade pendant na ito ay isang magic weapon na ibinigay ng isang master sa kanyang mga magulang.
Kapag pinagsama-sama, nagkaroon ito ng ibang epekto. Doon dumaan si Cultivator. Kung ang oras ay sapat na maikli, ang mahiwagang sandata na ito ay magagawang makuha ang natitirang espiritual na kapangyarihan, at muling likhain ang nangyari sa kanyang isipan. Bagamat ilang segundo lang, sapat na para kay Alex Dixon. Biglang sumulpat sa isipan ni Alex Dixon ang ilang sirang imahe. Nakatayo sa bubong ng gusali ang likod ng isang malamig at balingkinitang babaeng nakaitim. Tumapak siya sa bakod at pinagmasdan ang Vilya mula sa malayo. Sa likod niya ay nakatayo ang ilang black man. Nag-flash ng ilang beses ang mga natitirang eksena bago naglaho. Ngunit nang makita ni Alex Dixon ang babaeng nakaitim ay agad itong kumunat ang noo. Naalala niya ang pamilyar na figurang ito. Ito ang babaeng nakaitim na nakita niya, ni Ministro Qin Yue, at ng iba pa nang pumunta sila sa Changshui County upang alisin ang makamandag na uod. Sa oras na iyon, lumiwanag ang figure ng babaeng nakaitim na damit. Pagkatapos ipatawag ang Sword Soul at gamitin ang 10,000 Sword Spirit Art para patayin ang Scarlet Worm Python, kulang ang kanyang spirit energy. Kung hindi, siguradong hinabol niya ito. Gayunpaman, hindi akalain ni Alex Dixon na talagang hahabulin siya ng babaeng nakaitim na ito dito, at susubukan pa ngang masira ang porma sayon. Buti na lang at mabilis siyang bumalik sa Vilya at walang nakitang kakaiba sa bahay, kaya agad niyang inilabas si Uncle Lee para tingnan. Maraming nasunog na magic formation sa lupa sa labas ng magic formation. Sa unang tingin, para silang mga lamok na namatay sa lupa noong tag-araw. Sinundan ni Alex Dixon ang mga bakas ng Alex Dixon at natagpuan ang lugar na ito. Gayunpaman, huli pa rin siya ng isang hakbang. There's actually someone who dares to barge into the formation. Malamig ang mga mata ni Uncle Lee. Truly audacious. Hihintayin ko sila sa Vilya. Hanggat may manggahas na pumasok, sisiguraduhin kong hindi na sila babalik. Nagpakawala ng hininga si Alex Dixon at umiling. Kung nabigo sila sa oras na ito, natatakot ako na hindi na sila babalik sa maikling panahon, dahil wala silang kakayahan na gawin ito. Kahit na hindi pa ganap na nabubuo ang 5 elemental formation, kung susubukan nilang pumasok, kahit ang Golden Core Stage Cultivator ay masusugatan, lalo pa ang isang eksperto tulad ni Uncle Lee sa Vilya. Tumingon siya at nagtanong, Uncle Lee, sa panahong ito, nasa Vilya ka na. Kumusta ang iyong cultivation? Mabilis na yumuko si Uncle Lee nang may paggalang at sinabi, salamat kay Boss Dixon kaya nag-set up ako ng formation sa Vilya para tipunin ang spiritual chi ng heaven and earth. Araw-araw akong naglilinang sa Vilya, at napakabilis ng cultivation ko. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, ipagpatuloy mo ang paglilinang. Matapos makumplito ang aking porma sayon, mayroon kang pagkakataong makapasok sa yugto ng Golden Core. Biglang nagtaas ng ulo si Uncle Lee, excited ang ekspresyon nito. Will, darating ba talaga ang araw na iyon? Namula ang kanyang mukha, na isang pambihirang tanawin. Halata na may malaking pagbabago sa kanyang puso. Golden Core Face. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip sa buong buhay niya. 15 taon na ang nakalilipas, naubos na niya ang maraming mahahalagang gamot para tuluyang maabot ang maagang yugto ng Foundation Establishment, ngunit nagawa na niyang maliitin ang lahat sa martial arts conference na ginanap ng Nanyang. Gayunpaman, nang maglaon, dahil nahuhumaling siya sa martial arts, nabaliw siya sa kanyang paglilinang. Halos mabaliw na siya at nakilala ang kanyang mga kaaway. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay malubhang nasugatan. Sa kabutihang palad, ang matandang Panginoon, si Old Man Wang, ay tinatrato siya ng mabuti. Palagi siyang nasa tabi niya, at kaya niyang harapin ang mga ordinaryong tao gamit ang kanyang mga kamao. Kung hindi lang dahil nakilala niya si Alex Dixon, maaari lamang siyang maging isang doorkeeper sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.